Narito na ang mga balita sa loob at labas ng ating pamantasan. Mga balitang may connect sa bawat iskolar ng CMU. CMU journalism students at faculty members dumalo sa 8th National Forum for Media and Information Literacy. ROTC unit ng CMU nakilahok sa isang fancy drill competition. Children International Manila at CMU lumagda ng Memorandum of Agreement. Mga estudyante ng CMU nagpasiklaban sa pag-awit para sa The Voice Elimination Round. Pagsasanay para sa mas maigting na pagprotekta sa mga kabataan, isinagawa ng Malabon LGU. At ikatlong Filipino-Chinese Cultural Festival makulay na ipinagdiwang sa Malabon. Narito na ang Scholar Connect. Balitang Scholar, Para sa mga iskolar, ito ang Scholar Connect. magandang araw Malabon! Magandang araw, CMU! Kami ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Ako si Roderick Ballesteros. At ako naman si Kylie Nicole Mariano, magbabahagi ng maaasahang balita na tiyak na kokonekta sa inyo. Para naman sa mga balitang pangpamantasan. Ilang journalism student at faculty ng CMU dumalo sa 8th National Forum on Media and Information Literacy. Ginanap ang programa sa Communication Foundation for Asia nitong February 21. Kabilang sa mga nagsilbing speaker sa event ang veteranong mamahayag na si Javi Severino na nagbahagi ng kaalaman sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamamahayag. Binigyan din rin niya ang kahalagahan ng MIL sa panahon ng AI. Layunin ng event na ito na buksan at mas palalimin pa ang kaalaman ng mga guro at estudyante sa digital age. Gaganapin naman sa April ang 3rd National Media and Information Literacy Caravan 2026 sa isla ng Boracay. CMU Reserve Officers Training Corps Unit o CMU ROTCU sumabak sa 3rd NCR Regional Defense Group Reserve Command o NCRRDG Fancy Drill Elimination. Ginanap ang aktibidad sa General Antonio Luna Parade Grounds o UP Sunken Garden ng University of the Philippines, Diliman. Ipinakita ng mga kadete ang kanilang disiplina at husay sa rifle exhibition kasama ang iba pang ROTC units sa Metro Manila. Patunay ito ng patuloy na pagpapalakas ng liderato at serbisyo ng kabataan mula sa CMU habang hinihintay ang mga uusad sa susunod na yugto ng kompetisyon. CMU The Voice Elimination Round isinagawa. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Anthony Sarmiento. Nagpasiklaban sa pag-awit ng 28 estudyante mula sa iba't ibang departamento sa elimination round ng CMU The Voice. Nagsilbing judge sina Vice President for Academic Affairs Dr. William D. Enrique, CMU Choral Conductor Professor Brian Lichter Resuta, Cultural Performing Arts Coordinator Prof. Primo Siatan, Sports and Athletic Development Coordinator Prof. Jesper Perez at Prof. Marvin Mingyola. Ang mga papasok sa elimination round ay maglalaban-laban para sa finals na gaganapin sa Foundation Week ngayong Marso. Ako si Anthony Sarmiento ng Scholar Connect, nag-aatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. 104 criminology students ng City of Malabon University natanggap bilang intern sa Malabon Fire Station. Isang courtesy call ang isinagawa ng Dean ng College of Criminal Justice Education na si Dr. Francis Medlin Martesio sa Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection sa Malabon na si Fire Superintendent Eric Dero. Layo nito na patatagin ang ugnayan ng akademya at ng sektor ng law enforcement. Kasunod nito, formal na tinanggap ang ilang criminology interns mula sa CMU bilang bahagi ng kanilang on-the-job training. Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, pinagtitibay ng pamantasan ang commitment sa mahusay na pagsasanay at paghubog sa mga susunod na law enforcers ng ating bansa. Second batch ng CMU entrance examination isinagawa.
Ang masusing eksaminasyon ay para sa mga incoming first-year college students sa academic year 2026 to 2027. Samantala, inilabas na rin ng CMU ang listahan ng mga nakapasa sa first batch application. Para sa iba pang detalye, abangan ang mga anunsyo sa Facebook page na City of Malabon University Official. Aplikasyon para sa academic honors na Presidents and Dean's List binuksan. Binuksan ang aplikasyon para sa second semester ng academic year 2024 to 2025 at first semester ng academic year 2025 to 2026. Ang mga kwalipikadong estudyante na pasok sa President's List ay kinakailangang nasa 1 hanggang 1.25 ang weighted average, 1.26 hanggang 1.75 naman ang GWA para sa Dean's List. Nagtapos ang aplikasyon noong February 25. Resulta ng CMU iConnect Audition and Examination inilabas na. Makikita ang resulta sa ginanap na 5th examination at audition noong February 2 sa Facebook page ng CMU iConnect. Kasama rito ang field reporter, cameraman/editor, writer at production assistant. Patunay ito na ang mga journalism students ng City of Malabon University ay handang maglingkod at maghatid ng mahalagang impormasyon sa loob at labas man ng ating pamantasan. Usapin tungkol sa Love Life, bida sa ika-4 na episode ng CMU Anong Connect Podcast Season 3. Nagsilbing host ang mga journalism students at iConnect members na sina George Asunta at Shaila Lar. Ang episode ay pinamagatang What's on Your Mind na sumentro sa mga usapin patungkol sa love life experiences at mga payo ng hosts. Mapapanood ang podcast tuwing araw ng Miyerkules sa Facebook page, YouTube channel at TikTok account ng CMU iConnect. Community Immersion ng CMU Civic Welfare Training Services o CMU CWTS matagumpay na isinagawa. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Sandara, Venezuela. Sa buong buwan ng Pebrero, naisakatuparan ang mga community immersion activities para sa mga bata, estudyante at mga magulang. Kabilang dito ang feeding program, educational workshop, Zumba at wellness dance, storytelling, interactive booths at isang magic show. Bukod dito, nagkaroon din ng makabuluhang talakayan patungkol sa Valentine's Day at Child Protection Advocacy. Ginanap ang mga aktibidad sa Tinajeros National High School, Barangay Panghulo, Concepcion, Muzon, Ibaba at Bayan-Bayanan. Ang immersion ay naging matagumpay dahil sa dedikasyon at pagtutulungan ng mga estudyante at opisyales ng CWTS. Ako si Sandara Maris Venezuela ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga eskola. Manatili lamang konektado sa ating programa para sa susunod pang mga balita. Magbabalik ang inyong himpilan na naghahatid ng mga maaasahang balita para sa mga eskola. Scholar Connect! Uy, Trina! Trina?
tagal naman nila. Narito na muli ang konektadong himpilan. Maghahatid ng mga balitang maaasahan. Balitang Scholar para sa mga Scholar. Scholar Connect. Para muli sa mga balitang pampamantasan. City of Malabon University at Children International Manila o CIM lumagda ng Memorandum of Agreement. Ang partnership na ito ay para mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong estudyante ng CMU na mapabilang sa Volunteer Club Facilitators sa ilalim ng Child Path Project. Dumalo sa seremonya sina University President Dr. Glenn D.V. De Leon at Vice President for Academic Affairs Dr. William D.C. Enrique. Kasama sina Mr. Oliver Palalios, Miss Estrella Fernandez at Miss Shaira Angelica Gaina ng Children International Manila. Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, mas magiging malakas at maunlad ang engagement, community service at holistic learning na makatutulong sa mga estudyante ng CMU. City of Malabon University at Chi Alpha formal nang lumagda ng Memorandum of Understanding. Pinagtibay ng CMU at Chi Alpha Campus Ministry Southern Tagalog District Council ang kanilang partnership sa pamamagitan ng paglagda ng isang MOU nitong February 10. Ito ay pinangunahan ni University President Dr. Glenn D.V. De Leon kasama ang iba pang opisyales ng CMU at mga kinatawan mula sa Chi Alpha sa pangunguna ng Youth Director na si Reverend Rafael De Jesus. Layo ng partnership na ito na suportahan at tulungan ang personal, moral at spiritual development ng mga estudyante na nakasentro sa layunin ng ating pamantasan. CMU Junior Philippine Institute of Accountants o CMU JPIA nagpakitang gilas sa 21st NCR JPIA Olympics. Sa ilalim ng temang Hirap Pumas Gauntlet, The Battle for Eternal Glory, ginanap ang JPIA Olympics sa De La Salle Araneta University. Ipinamalas ng mga delegates ang sportsmanship, pagkakaisa at determinasyon sa paglalaro ng volleyball, basketball at electronic sports o esports gaya ng Mobile Legends at Call of Duty Mobile. Ito ay kanila ring naging pagkakataon upang bumuo ng mas matibay na samahan, magbigay ng inspirasyon at magbahagi ng kanilang husay. City of Malabon University muling nakatanggap ng bomb threat. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Angelo De Guzman. Pasado alas 10 ng umaga noong February 19 nang makatanggap ang pamantasan ng bomb threat. Agad namang pinalabas ang mga estudyante at mga empleyado bilang bahagi ng pag-iingat. Agaran ding rumusponde ang Malabon City Police upang magsagawa ng masusing inspeksyon sa bawat gusali ng universidad. Sa opisyal na pahayag ng CMU sa kanilang Facebook page, tiniyak ng pamunuan na wala ng banta ng panganib matapos ang assessment ng PNP. Mariing kinondena ng pamantasan ang naturang pagbabanta at hindi kayat ng komunidad na manatiling kalmado at mapagmatsyag. Ako si Angelo De Guzman ng Scholar Connect. Naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Para sa mga balitang panglungsod. 3 araw na pagsasanay para sa Malabon City Council for Protection of Children at Barangay Council for the Protection of Children ng Malabon isinagawa. Pinangunahan ito ni Lorelie Soriano ng City Social Welfare and Development na layong palakasin ang kakayahan ng mga opisyal sa paghawak ng mga kaso ng kabataan. Tinutukan dito ang mga batas, intervention programs at tamang pagre-refer ng mga kaso. Sa pangunguna ni Mayor Jeannie N. Sandoval, patunay ito na mas pinagtitibay ng lungsod ang kaligtasan ng bawat kabataang Malabueño. Meeting para sa Quality Management System ng lungsod ng Malabon idinaos. Pinangunahan ng Quality Management Office kasama ang ISO Focal Persons ang Quality Management System o QMS meeting sa CMU Hall. Nagkaroon ng review and update ng QMS documented information kung saan dumalo ang ilang empleyado ng Malabon Local Government Unit.
Layo ng pagpupulong na ito na pataasin ang kalidad ng sistema at serbisyo ng departamento sa Malabon at mapanatili ang pagsunod sa ISO standard. 85 grade 10 students ng St. James Academy nakiisa sa Career Development Support Program ng Malabon City PESO. Sa pangunguna ni Malabon PESO Officer in Charge, Ms. Luziel Gutierrez, layo ng programa na ipaunawa sa mga estudyante ang mga oportunidad na maaari nilang makamit sa hinaharap. Tinalakay din ang mga inisyatiba tulad ng SPES, GIP at Work Immersion Program na nagbibigay ng pagkakataon sa kabataan na makaranas ng aktwal na pagtatrabaho habang kumikita. Pinagtitibay ng programang ito ang kahandaan sa kabataang Malabueño tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Registration para sa mga nais sumali sa Ginoo at Binibining Malabon 2026 extended mula March 2 hanggang March 6. Maaaring magpasa sa 9th floor ng City Hall sa Malabon City Tourism and Cultural Affairs Office at hanapin lamang si Bernadette Vergara. Kabilang sa mga requirements ang proof of residency, photocopy ng birth certificate at medical certificate mula sa Barangay Health Center o Super Health Center, fully accomplished form at iba pa. Inaanyayahan ng mga nais sumali na humabol at magsumite ng dokumento sa itinakdang oras. Layo nito na maipakita ang galing, talino at kagandahan ng mga Malabueño sa entablado ng Malabon. Malabon Plein Air Painting Gallery Exhibition, opisyal nang binuksan sa publiko. Para sa iba pang detalye, narito ang konektadong balita ni Nico James Sauro. Bumida sa exhibit ang mga makasaysayang paok at malikhaing pananaw ng mga lokal na pintor sa lungsod noong February 23 hanggang 27 sa Malabon City Hall. Sila rin ang lumahok sa Plein Air Caravan noong February 20 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Arts Month 2026. Layunin ng event na ito na ipakita ang kahalagahan at ganda ng sining sa pagpapaunlad ng kultura at pagkakaisa ng mga Malabueño. Ako si Nico James Sauro ng Scholar Connect, naghahatid ng mga balitang scholar para sa mga scholar. Selebrasyon ng 3rd Malabon Filipino-Chinese Cultural Festival, makulay na ipinagdiwang. Sa temang isang bayan, isang diwa, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba, pinangunahan ng CNU ang pag-organisa sa event, katuwang ang ilang opisina sa Malabon City Hall at Chinese communities sa lungsod. Layunin ng event na ito na mas patatagin pa ang samahan at pagtutulungan ng mga Chino at Pinoy sa Malabon. Kasabay rin sa selebrasyon ay ang anunsyo kung saan gaganapin ang Tambobong Indakan Festival 2026 sa May 21. Ayan, no? So, dyan lang nagtatapos yung mga balitaan natin. No? So, syempre, congratulations sa CMU dahil sa mga achievements na natanggap itong mga nakaraang linggo. Isa na dyan ang pagpapadala ng mga students, no? Papunta sa Santa Mesa para umattend sa MIL Forum. Sa natatandaan ko, kasama ka ron sa Dumalo, di ba, Roderick? Yes, Kylie, no? Kasi ang mga KKP officers ng journalism at yung CMU Iconic Heads, binadgetan ng Malabon LGU, no? Para makadalo sa MIL kung saan mababahagi rin namin sa mga members ng KKP kung ano yung mga natutunan namin. Talagang grabe magbigay ng opportunity yung Malabon LGU sa mga students ng CMU at tinututukan talaga nila yung mga nag-aaral dito sa CMU. At isa pa, Kylie, ito yung good news. Magkakaroon na ng recognition para sa PL and DL ang mga estudyante sa CMU. Kaya para sa ibang informations o detalye, laging i-check ang official Facebook page ng City of Malabon University, di ba? At isa pa sa pinaka-the best, ang successful na Filipino-Chinese Cultural Festival na ginanap noong February 27. Siyempre nakaka-proud kasi CMU ang nag-organize. At nung nagpunta tayo ron, may mga nakatayong stalls na kung saan nagbibigay ng free taste, di ba? Actually, Kylie, natikman ko nga yung kangkong chips, no? Ang sarap-sarap. At isa pa sa nakaka-proud, no? Siyempre, dahil batang putrero ako, andun din sa booth yung magbabayong sa putrero sa atis. Nakaka-proud. Siyempre, pinuntahan yun ng ating mga Malabueño para makita o masubaybayan yung another milestone ng Malabon. Alam mo, sa sobrang excitement at masaya, umabot sa 11 o 11:30 p.m. yung event. So, sobrang nakaka-proud kasi may mga paraffles para sa mga, syempre, nanonood live. Kahit gabi na, masaya naman. Di ba? Yan. So, at dyan ang mga hatid naming mga balita sa linggong ito.
Muli akong inyong tagapagbalita, ako si Roderick Ballesteros. At ako naman po si Kylie Nicole Mariano. Muli, ito ang himpilang tiyak na may connect sa inyo. Manatiling konektado sa programang totoo. Scholar Connect. Balitang Scholar para sa mga scholar.